Sa entablado, itinaas ni Zhu Zeng ang kanyang kamay ng dramatiko, sabay sigaw na malakas ang boses. Lahat ng organisasyong sasali sa misyong ito ay maaaring kumuha ng mga sandata at supply mula sa headquarters. Umiti ng bahagya si Jiang Yi. Ito ang paraan niya para malaman kung gaano karaming puwersa ang talagang sasali, naisip niya. Kung hindi sapat ang bilang, malamang na magsisimulang mag-assign si Zhu Zeng ng mga grupo para sa gawain. Ilang sandali pa, ilang grupo ang humakbang pasulong at nag-alok ng suporta. 4 o 5 organisasyon agad ang nagboluntaryong pumunta sa Linhai City upang harapin ang mga Ronin. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi. Kawili-wili. Mukhang hindi ko pa kailangang kumilos ngayon. Kung ang mga grupong ito ay pinapatakbo ng pagmamahal sa bayan o ng mga gantimpalang ipinangako ni Zhu Zeng, hindi na mahalaga. Maraming nagboluntaryo para sa ngayon. Wala siyang nakikitang dahilan para magmadaling sumabak sa laban. Hayaan silang mauna. Kung magtagumpay sila, maganda. Kung mabigo sila, makakakuha siya ng mahalagang impormasyon para sa sarili niyang plano. Nagningning ang mga mata ni Jiang Yi na may halong kuryosidad at pag-ingat. Ang grupong ito ng Ronin, ang Erosion Moon, ay nakasira na ng isang buong puwersa sa Linhai City gamit lamang ang 13 katao. Gaano kaya sila kalakas? Kaya ba nilang tapatan ang investigative team ng Blizzard City? Kung ganoon, baka hindi magtagumpay ang mga grupong papasok. Natapos ang pulong sa mga palakpakan at determinasyon. Ang mga voluntaryo ay pumirma at umalis upang kunin ang kanilang kagamitan. Samantala, tahimik na lumayo si Jiang Yi, iniiwasan ang karamihan. Sa Operation Center, opisina ng Commander-in-Chief. Nakaupo si Zhu Zeng sa isang malambot na sofa habang binabasa ang ulat mula sa Langsin City. 10 puwersa ang pumirma para labanan ang Erosion Moon sa Linhai City, iniulat ng kanyang sekretarya. Napakarami niyan. Tumango si Zhu Zeng, mukhang masaya. Sa kabila ng malakas na suporta mula sa Blizzard City, maraming grupo ang tumangging sumali dahil sa iba't ibang dahilan. Ang ilan ay masyadong malayo sa Linhai City, habang ang iba ay may sariling mga alalahanin. Ngunit habang binabasa niya ang listahan, dumilim ang kanyang ekspresyon. Isang pangalan ang wala, si Jiang Yi. Wala si Jiang Yi o ang alinmang puwersa mula sa Tianhai City sa listahan ng mga sumali. Napakalapit ng Tianhai City sa Linhai City, bulong ni Zhu Zeng, nakakunot ang noo. At sapat ang lakas ni Jiang Yi para sumali. Pero iniiwasan niya ang labanan. Nakakabigo. Naalala niya ang sinabi minsan ni Baili Changqing, si Jiang Yi ay matalino, ngunit masyadong maingat. Lagi niyang pinag-iisipang mabuti ang lahat, kaya't dahil dito, mahirap siyang kontrolin. Umupo ng patalikod si Zhu Zeng, tinatapik ang ulat na may halong inis. Matalino si Jiang Yi, pero ang pag-iwas niya sa panganib ang maaaring pinakamalaking kahinaan niya. Inisip ni Zhu Zeng ang pagsusuri ni Baili Changqing kay Jiang Yi at napabuntong hininga. Ang taong ito, iniisip lang ang sarili niyang interes, bulong niya. Hindi siya ang tipo ng tao na dapat sumama sa Blizzard City. Narinig ito ng kanyang sekretaryang si Lan Xincheng na lumapit na may tusong ngiti. Commander, sabi nito, pagkatapos ng kabuluhan sa Tianhai City dahil sa kamakailang sakuna, halos abandonado na ang lugar. Kaunti na lang ang natitirang buhay doon at wasak na ang mga pangunahing puwersa. Sa ngayon, wala silang sapat na lakas para panatilihing maayos ang lugar. Sandaling tumigil si Lan Xincheng bago nagmungkahi, dahil mukhang hindi maaasahan si Jiang Yi. Bakit hindi na lang tayo magbigay ng suporta sa bagong grupo na pwedeng mamahala sa rehiyon? Tumaas ang kilay ni Zhu Zeng. Natuwa siya sa ideya. Ang Tianhai City ay dating malaking metropolis na may populasyong 20 milyon. Sagana ito sa yaman at isang mahalagang sentro. Pero ngayon, dahil kakaunti na ang tao at humina na ang mga lokal na puwersa, ang grupo ni Jiang Yi na lang ang natitirang makapangyarihang puwersa. Baka panahon na para magdala ng tulong mula sa labas, naisip ni Zhu Zeng. Makakatulong ito upang mapatatag ang rehiyon at kasabay nito, masiguro na hindi masyadong lumakas si Jiang Yi. Hindi niya gusto kung gaano ka-independent at mahirap kontrolin si Jiang Yi. Habang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, tumango si Zhu Zeng. Pwede natin itong gawin, sabi niya. May 10 grupo na kasali sa operasyon sa Linhai City. Kapag tapos na ang misyong iyon, hindi sapat ang teritoryo sa Linhai para hatiin sa lahat ng mga iyon. Umiti siya ng bahagya. Ililipat natin ang ilan sa kanila sa Tianhai City.
Sa ganoong paraan, mababalansin natin ang kapangyarihan doon at mapapanatili ang kontrol. Sa ilang simpleng salita, itinuring ni Zhu Zeng ang Tianhai City na parang pay na maaaring hati-hatiin sa iba. Samantala, hindi masyadong nag-alala si Jiang Yi. Maliit ang kanyang grupo at 2 distrito lang, Lujiang at Xishan, ang kailangan nilang patakbuhin. Hanggat ligtas ang mga lugar na yon, hindi masyadong maapektuhan si Jiang Yi ng mga desisyon ni Zhu Zeng. Pero hindi si Jiang Yi ang tipo ng tao na basta-basta papayag na maitulak. Kung may magtatangkang kunin ang kanyang teritoryo, haharapin nila ang mga kahihinatnan. Subukan nyo kung gusto nyo, naisip niya. Pero pagkatapos nyon ang pag-alis? Ibang usapan na yon. Bigla, tumunog ang buzzer ni Zhu Zeng. May ulat mula sa labas. Commander, nandito po si Kapitan Deng ng Celestial Team para makipagkita sa inyo. Itinaas ni Zhu Zeng ang kanyang kamay. Papasukin mo siya. Natawa si Lan Xincheng. Malamang nandito si Deng Shentong para humingi ng misyon, sabi niya nang may kumpiyansa. Ang Celestial Team, na pinamumunuan ni Deng Shentong, ay isa sa pinakamahuhusay na grupo ng Blizzard City. Bata pa si Deng, malakas at puno ng ambisyon. Hindi siya kailanman umatras sa hamon at laging handang patunayan ang sarili. Sa katunayan, si Deng ang nangunguna sa leaderboard ng Blizzard City sa loob ng halos 2 buwan. Ang kanyang walang kapantay na kasanayan ang nagbigay sa kanya ng titulong pinakamahusay na mandirigma sa rehiyon. Marami ang naniniwala na balang araw siya ang magiging regional commander kapag bumaba na si Zhu Zeng. Ang kasikatan ni Deng ay hindi lang dahil sa kanyang galing. Galing din siya sa isang mahusay na pamilya at may kaakit-akit na hitsura. Marami siyang tagasunod sa Blizzard City, at ang ilan ay tinatawag pa siyang tagapagmana ni Zhu Zeng. Hinangaan ni Zhu Zeng ang talento at determinasyon ni Deng. Kaya't nang pumasok si Deng sa opisina ng punong-puno ng enerhiya, binati siya ni Zhu Zeng ng mainit. Hindi na nag-aksaya si Deng ng oras sa mga pagbati. Commander, sabi niya ng seryoso, bakit hindi niyo kami pinayagang gawin ang misyong ito? Pasensya na po, pero ang mga grupong pinadala niyo ay kulang sa karanasan. Kung tatakas ang mga kalaban, wala silang laban para pigilan sila. Nakapamiwang si Deng habang dagdag na sinabi, hindi rin sila sanay magtulungan. Magiging sagabal lang sila sa isa't isa. Umupo si Zhu Zeng sa sofa at bahagyang ngumiti. Alam mo ba kung sino ang Erosion Mon Group? Tanong niya. Natigilan si Deng, halatang nagulat. Bumuka ang bibig niya pero walang sagot. Sa totoo lang, wala ni katiting na impormasyon ang Celestial Team tungkol sa mga Ronin. Huminga ng malalim si Zhu Zeng at naging maseryoso ang tono niya. Sa niyon, ang mga rehiyon ng Kanto at Kansai ay hawak ng 2 malalakas na grupo. Sa Kanto, nandyan ang organisasyong Izumo, at sa Kansai naman ay ang Pelican Group. Ang Erosion Mon Group ay aktibo sa Kanto. Kahit ang organisasyong Izumo, na may kontrol sa karamihan ng kapangyarihan sa Kanto, hindi sila kayang pigilan. Tinitigan ni Zhu Zeng si Deng ng mariin, ang mga matay matalim. Iyan ang dapat mong malaman kung gaano sila kalakas. Hindi ito basta-bastang grupong Ronin. Ang lakas nila ay halos katumbas ng investigation team mo. Tumahimik si Deng, nag-iisip sa sinabi ni Zhu Zeng. Mas malaki pala ang panganib kaysa inaakala niya, at sa unang pagkakataon, nagdalawang isip ang kumpiyansang kapitan. Hindi kita maaaring ipadala sa mission hanggat wala akong sapat na impormasyon, matatag na sabi ni Zhu Zeng. Ang 6 na investigation teams ang haligi ng Blizzard City. Kapag may nawala sa kanila, malaking dagok iyon. Nakasimangot si Deng Shentong. Maliit lang ang niyon. Ang mga mutant na nagkakalat doon, gaano ba talaga sila kalakas? Napabuntong hininga si Zhu Zeng at tiningnan siya ng may halong pasensya at pagkadismaya. Huwag mo silang maliitin, Deng. Ang pagmamaliit sa kalaban ay unang hakbang sa pagmamaliit sa sarili. Nagpatuloy siya, maseryoso. Noong Great Patriotic War, nagdulot ng malalaking pagkatalo ang mga puwersa ng Neon, minsan 5 laban sa 1 o 9 laban sa 1. Pwede tayong magtiwala sa estratehiya, pero kailangang maingat sa taktika. Huwag kailanman magpakampante. Napaisip si Deng. Bagamat maliit ang Neon sa lupa, marami itong tao, daan-daang milyon. Kaya't marami rin ang posibleng maging malalakas na mutant. Bahagya siyang natawa para bawasan ang bigat ng usapan. Lagi namang extreme ang mga tao sa Neon. Hindi na nakakagulat na may ilan sa kanila na naging mas malakas pa matapos mag-mutate. Sa kabila ng biro, naunawaan ni Deng ang lohika ni Zhu Zeng.
Kaya, ani Ding ng malalim ang iniisip, ipinapadala niyo muna ang mga puwersa sa labas ng lungsod sa Linhai City para mag-imbestiga sa Eclipse Mon Group. Tumango si Zhu Zeng, kalmado pero seryoso ang mukha. Tama. Iyan ang plano. Siyempre, kung mapabagsak nila ang mga Ronin, mas mabuti. Pero kahit mabigo sila, makakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Kapag mas alam na natin ang tungkol sa Eclipse Mon Group, doon papasok ang investigation teams para tapusin ang misyon. At iyong mga puwersa sa labas ng lungsod. Makakakuha pa rin sila ng kredito. Unti-unting nawala ang inis ni Deng at napalitan ng pangunawa. Gets ko na, sabi niya. Pero sa totoo lang, hindi pa rin ako kumbinsido na kaya nila. Habang sinasabi ito, biglang pumasok sa isip ni Deng si Jiang Yi. Sa lahat ng puwersa sa labas ng lungsod, kakaunti lang ang talagang nakakuha ng atensyon niya, pero si Jiang Yi ang namumukod tangi, lalo na nang talunin niya si Wudi. Hindi napigilang magtanong ni Deng, sasali ba si Jiang Yi sa misyon? Nagulat si Zhu Zeng, pati si Nalan Xincheng at Sun Luxuan na nasa malapit. Bihirang magbanggit ang mayabang at mapagkumpetensyang leader ng Celestial Team na si Deng Shentong, lalo na't ito'y pangalan ng iba. Nakasimangot si Zhu Zeng. Siya. Hindi siya nag-sign up. Tipikal na Jiang Yi, inuuna lagi ang sarili. Ngunit kumislap ang mata ni Deng sa aliw. Sa totoo lang, matalino siya sa ganitong paraan, sabi niya nang may bahagyang ngiti. Alam niyang hindi ito magiging madali. Hindi sumang-ayon si Zhu Zeng. Nakapamiwang, mariing sinabi, kung lahat mag-aasal katulad niya, inuuna lang ang sarili, guguho ang Super Federation. Si Zhu Zeng ay tunay na sundalo. Pinahahalagahan niya ang disiplina, katapatan, at pagsunod sa utos ng walang tanong. Para sa kanya, ang teamwork at tungkulin ang laging una. Ngunit iba ang pananaw ni Deng. Hinangaan niya ang pagiging independent ni Jiang Yi. Para kay Deng, hindi pagiging suwail ang katangian ni Jiang Yi, ito ay katalinuhan. At para kay Deng, ang katalinuhan ay kasing halaga ng lakas. Bahagyang umiti si Deng. Para sa akin, talento ang pinakamahalaga. Ang mga taong tulad ni Jiang Yi ay bihira, at kapag nakita mo sila, hindi mo na dapat silang palagpasin. Ang isang mabuting leader ay marunong ilabas ang pinakamahusay sa bawat isa. Itinaas ni Zhu Zeng ang kanyang kilay ngunit hindi nagsalita. Hindi siya lubos na sang-ayon sa pananaw ni Deng, pero hindi rin niya maitanggi ang lohika nito. Sa ngayon, magkaiba man sila ng pananaw, iisa pa rin ang kanilang layunin. Ayaw nang pahabain pa ni Deng ang usapan, kaya agad siyang nagpaalam kay Zhu Zeng at sinabi, Commander, lilipulin ko na ang aking grupo para mag-ensayo, para laging handang maglingkod sa Blizzard City anumang oras. Biglang, ang Deng na kausap ni Zhu Zeng ay isa lang palang ilusyon at unti-unting naglaho na parang bula. Samantala, umalis sina Jiang Yi at ang kanyang mga kasamahan mula sa conference hall, kung saan patuloy pa rin ang masiglang talakayan at masayang kwentuhan. Kahit tapos na ang pagpupulong, marami pa rin ang nanatili para pag-usapan ang sitwasyon sa Linhai City. Hindi ugali ni Jiang Yi ang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na usapan. Kung kailangan niya ng mas maraming detalye, madali niyang matatanong si Baili Changqing para sa isang buong balita. Bigla, isang mapanuyang boses ang umalingaw-ngaw, matalas at nanunukso. Ang Tianhai City ay katabilang ng Linhai City, at ngayon na sumalakay ang Neon Ronin, pinili niyong tumakbo na parang mga duwag. Nakakahiya. Napahinto ang lahat sa narinig. Naging mabigat ang atmosfera, at ang mga tao mula sa Tianhai City ay nagdilim ang mga mukha. Si Chen Jingguan, lalo na, ay halatang nagpipigil ng galit, ang mukha niya ay namumula at nanggagalaiti na may halong hiya at puot. Ang nagsalita ay si Sun Jianming, pinuno ng mga puwersa mula sa Daze City. Nakatayo siya na mayabang ang ekspresyon, kasama ang iba pang mga leader ng pangunahing pangkat sa Daze. Bahagyang napakunot ng noo si Jiang Yi habang tumingin sa direksyon nila. Hindi mahirap makita na mas marami ang mga tao mula sa Daze City. Ang kanilang mga mutant ay higit 3 beses ang dami kumpara sa Tianhai City. Ang laki ng diferensya ang nagbigay sa kanila ng nakakatakot na presensya. Si Xiao Honglian, na nasa malapit, ay nakaramdam ng kaba. Tiningnan niya ang napakaraming tao at kagat-labing nag-isip. Kung hahantong ito sa laban, hindi maganda ang tsansa nila. Napatingin siya kay Jiang Yi nang hindi sinasadya. Kung kikilos siya, baka may pag-asa sila. Hindi, kung kikilos si Jiang Yi, tiyak na mananalo kami. Sa totoo lang, hindi pumapasok si Jiang Yi sa isang laban na hindi niya kayang panalunan.
Ang kaisipang iyon ay nagbigay ng kapanatagan sa kanyang puso. Nabawasan ang kanyang kaba at lalo pa niyang hinangaan ang matalas at kumpiyansang itsura ni Jiang Yi. Pagbalik sa Tianhai City, naisip niya, kailangan kong humanap ng paraan para mas mapalapit sa kanya. Ang kinabukasan ng Jiangnan ay tiyak na magbabago, at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Jiang Yi bilang kakampi ay makakasiguro sa kaligtasan ng Yangshen Base. Samantala, ang mga leader ng tatlong pangkat ng Days City ay unti-unting lumapit. Kahit mula sa malayo, halata na hindi naman ganon kaharmonya ang kanilang samahan. Pero pagdating sa pagpapahirap sa Tianhai City, pareho ang kanilang layunin. Nanatiling matatag si Jiang Yi, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ba't sinabi ni Commander Zhu Zeng na voluntaryo lang ang pagtugis sa mga Ronin? Kaya kung paano namin sila haharapin, wala kayong pakialam, hindi ba? Nagkatinginan sina Sun Jianming at ang kanyang mga kasamahan, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya. Tumawa ang mga mutant sa paligid nila, lalo pang pinalakas ang panglalait. Narinig niyo ba yon? Nakakatawa. Nagsasalita ng voluntaryo habang nasa pintuan na ang kalaban. Tumatakbo at nagtatago, nakakahiya. Kung ganito lang ang kaya ng Tianhai City, wala nang silbi ang puwersa nila. Tingnan niyo ang leader ng Tianhai City. Hawak na nila ang magandang lokasyon ng Tianhai City, pero hindi man lang nila kayang ipagtanggol ito, ibigay na lang sa may kakayahan. Ang kanilang panlalait at tawanan ay parang kutsilyo sa tenga, lalo pang pinaitim ang mukha ng mga tao mula sa Tianhai City. Kahit si Liang Yu, nakaraniwang kalmado, ay napakunot ang noo, galit na galit habang sumigaw kay Jiang Yi, "Boss, sabihin mo lang." Tensyonado ang paligid at tila handa ng kumilos ang lahat. Kung utusan sila ni Jiang Yi, hindi sila magdadalawang isip na turuan ng leksyon ang mga nanunukso. Pero nanatiling hindi gumalaw si Jiang Yi, ang mukha niya ay neutral, parang wala siyang naririnig. Ni hindi siya nagpatinad. Para sa mahihina, ang mga insultong ganito ay matindi ang tama, lalo na para sa mga tulad ni Chen Jingguan na madaling magalit. Ang kahinaan ay nagdadala ng kawalan ng tiwala sa sarili, at ang panlalait ay parang asin sa sugat. Pero para kay Jiang Yi, ang boses ng mga walang kwentang tao ay parang mahinang ugong lang ng mga langgam. Bakit siya mag-aaksaya ng lakas sa pakikipagtalo sa mga kagaya nila? Patuloy pa rin ang panlalait at pagtawa ng mga tao mula sa Days City, at nag-echo ang kanilang tawanan sa paligid. Hindi pa rin nag-react si Jiang Yi. Nakatayo siyang kalmado sa harap ng conference hall, ang mga mata niya ay bahagyang sumingkit. Sa loob-loob niya, may tila malamig na apoy, purong nakatuong galit. Pero hindi basta-basta mawawala sa kontrol si Jiang Yi. Alam niya ang plano nila, gusto siyang galitin para siya ang unang kumilos, para masabi nilang sila ang nagdepensa. Kung makialam ang mas mataas na liderato sa Blizzard City, tiyak na ang Tianhai City Mutants ang mapapasama. Isang tusong bitad. Nakakainis na mga insekto, bahagyang ngumiti si Jiang Yi. Balang araw, dudurugin ko kayong lahat. Nagbigay siya ng magalang na ngiti at sinabing, paumanhin, ako'y makikiraan. Tumalikod si Jiang Yi sa kanyang grupo at sinabing, tara na. Hindi siya lumingon pabalik at tahimik na naglakad patungo sa malayong apartment complex. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado at puno ng kumpiyansa, na para bang hindi niya narinig ang mga insulto. Nagulat ang kanyang mga kasamahan. Sina Xiao Honglian, Chen Jingguan, at iba pa ay nag-aakala na gaganti si Jiang Yi sa isang dramatikong paraan, baka sindakin ang mga nanunukso o magpakita ng lakas. Pero sa halip, basta na lang siya lumayo. Ang mga tao mula sa Days City ay ganoon din ang reaksyon. Habang pinapanood nilang umaalis si Jiang Yi at ang kanyang grupo nang walang sinabi, halata ang kanilang hindi makapaniwalang ekspresyon. Okay lang ba talaga sa kanya na pagtawanan ng ganito? Duwag ba siya o sobrang pasensyoso lang? Ngunit ang mga malalapit na kakampi ni Jiang Yi, sina Liang Yu, Uncle Wu, at Su Chongli, ay ngumiti ng may alam habang sinusundan siya. Kilala nila si Jiang Yi. Hindi siya madaling galitin ng mga salita lang. Si Jiang Yi ay may sariling panuntunan, hindi gaya ng iba. Habang papalayo ang grupo ni Jiang Yi, nagmadali namang sumabay ang grupo mula sa Chaoyu Base. Alam na rin nila sa ngayon na si Jiang Yi ay hindi nagpapagod sa mga di kailangang away. Para kay Jiang Yi, simple lang ang sitwasyon, kung pipiliin ng mga tao sa Tianhai City na makipaglaban sa mga puwersa ng Days City, desisyon nila yon. Hindi siya makikialam. Bakit pa? Mga may sapat na gulang na sila na kaya nang magdesisyon para sa sarili nila. Nagkatinginan sina Xiao Honglian at Xing Shan.
Nang maintindihan nila ang paraan ng pag-iisip ni Jiang Yi, tiningnan nila ng masama ang grupo mula sa Daze City bago tahimik na lumayo. Habang pinapanood sila, napabuntong hininga si Sun Jianming at sinabing may panunuya, mga duwag. Nakakatawa. Malapit sa kanya, si Gu Hongdi, pinuno ng organisasyong Ice Butterfly, ay natawa. Kung ganyang klase ng leader ang meron sila, paano nila mapapatakbo ang isang grupo? Kung hindi niya kayang ipagtanggol ang mga tao niya, paano siya mapagkakatiwalaan sa pagprotekta ng isang teritoryo? Ang boses niya ay puno ng panunuya, at ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Para sa kanya, ang tahimik na pag-alis ni Jiang Yi ay isang patunay na kahinaan. Si Chen Liangyu, pinuno ng ikatlong grupo, ay natawa rin ng palihim. Ang mga mata niya ay nagningning na parang may balak. Hindi ba't ito naman ang gusto natin? Nagpalitan ng tingin ang tatlong leader, at lalo pang lumawak ang kanilang mga ngiti. Naiisip na nila ang estado ng Tianhai City, isang lungsod na madaling agawin. Ang Chaoyu Base, na dating malakas sa Tianhai City, ay ngayon pinamumunuan ng isang Gamma-level mutant. Nakakatawa ito para sa mga tao ng Daze City, kung saan ang Gamma-level mutants ay halos pangkapitan lang ng maliliit na grupo. Ang pagpapakita ng mga insulto at panunukso ay hindi lang tungkol sa ego, isa rin itong pagsubok. Dumating sila para sukatin ang lakas ng mga grupo sa Tianhai City, para makita kung may dapat bang katakutan. Ang resulta ay malinaw. Hayagang ininsulto nila ang mga mutant ng Tianhai City, pero wala ni isa ang tumugon. Sa halip, umalis sila ng walang laban, parang mga talunan. Saktong panahon ito, sabi ni Sun Jianming na may madilim na ngiti. Ngumiti si Gu Hongdi at lumingon sa kanyang mga kasamahan. Bihira tayong magkita. Bakit hindi tayo mag-inuman at pag-usapan ang ating mga plano? Agad na sumang-ayon sina Sun Jianming at Chen Liangyu. Alam nila ang iniisip ng isa't isa at hindi na kailangang sabihin pa. Ang rehiyon ng Jiangnan ay nagiging magulo na. Abala ang mga puwersa sa labas sa pakikipaglaban sa mga Ronin sa Linhai City at maraming grupo sa paligid ang sumali na sa laban para palayasin ang mga ito. Walang mag-aalala kung ano ang mangyayari sa Tianhai City sa gitna ng gulong ito. Wala ni isa sa tatlong leader ang nagboluntaryong tumulong sa laban sa Ronin. Ang tunay nilang layunin ay pareho, agawin ang Tianhai City para sa kanilang sarili. Para sa kanila, hindi problema ang Tianhai City, isang oportunidad ito. Si Jiang Yi ay unang umalis patungo sa kanyang apartment. Sa daan, plano niyang kumustahin si Baili Changqing at posibleng puntahan si Deng Shentong. Pagkatapos, didiretso na siya pabalik sa Tianhai City nang walang pag-aalinlangan. Sa Daze City, malinaw na sa kanya ang plano ng mga tusong grupo. Iniisip ng mga ito na mahina ang puwersa sa Tianhai City, madaling target. Halatang binabalak nilang gumawa ng hakbang. Pero ang totoo, handa si Jiang Yi. May nakalaan siyang sorpresa para sa kanila at kapag dumating ang tamang oras, hindi nila yon malilimutan. Sa likod niya, sina Xiao Honglian at Chen Jingguan ay tahimik na sumusunod. Si Chen Jingguan ay patuloy na tumitingin kay Jiang Yi, kinakabahan habang pabulong-bulong sa sarili. Naiinis siya pero hindi niya magawang magsalita. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Yi na ngayon ang leader ng Tianhai City. Pero masakit pa rin ang mapahiya sa harap ng iba. Hindi ba pwedeng may mas magandang paraan? Si Xiao Honglian, sa kabilang banda, ay mas malapit kay Jiang Yi. Tinulungan niya ito noon, at bilang babae, pakiramdam niya ay kaya niyang magtanong nang hindi ito magagalit. Kaya't nagsimula siyang magsalita nang may magiliw ng ngiti. Jiang Yi, sinimulan niya ng maingat, hindi naman kami tutol sa ginagawa mo, pero kailangan ba talagang ganoon ang ginawa mo kanina? Anong paraan? Tanong ni Jiang Yi habang tumingin sa kanya ng bahagya. Alam mo na, parang sobrang tahimik. Parang ang hina natin tingnan, sagot ni Xiao Honglian nang nag-aatubili. Ngumiti si Jiang Yi, may bahagyang panunuya sa kanyang labi. Nakapasok ang mga kamay niya sa bulsa, at tumingin siya ng matalim kay Chen Jingguan, na agad namang yumuko, namumula sa hiya. At ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tanong ni Jiang Yi ng malamig. Makipag-away sa kanila at labagin ang mga patakaran ng Blizzard City. O sigawan sila pabalik na parang lasing sa kalsada. Napakarami nila. Sa tingin mo, magmumukha tayong malakas doon? Umiling siya ng matigas. Walang saysay. Pero, sagot ni Xiao Honglian, hindi ba parang iniisip ng iba na mahina ang Tianhai City? Tumawa si Jiang Yi, puno ng panunuya ang tono. Hindi ko problema ang iniisip ng iba.
Ang lakas ay hindi sa pinapakita, nasa kung ano ang kaya mong gawin. Sa likod nila, halatang gustong maglaho ni Chen Jingguan. Ang mga salita ni Jiang Yi ay tumama ng husto. Si Xiao Honglian, napagtanto niyang wala na siyang magagawa, ay umatras. Hindi ko naman gustong magalit ka, mahina niyang sabi. Nagtatanong lang ako. Tanong man o hindi, sagot ni Jiang Yi ng matalas, kailangan ko bang ipaliwanag ang bawat galaw ko sa'yo? Doon na natapos ang usapan. Umatras si Xiao Honglian, ayaw nang pilitin pa ang usapan. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.